Sinong susunod? Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Si Rodel, isang 27 taong gulang na manggagawang bayan mula sa Santiago, Isabela, ay mahilig dumayo sa iba't ibang baryo kapag may pista. Bukod sa pagkain, hanap din niya ang kasiyahan at mga bagong makikilala. Isang hapon, buwan ng Mayo, may narinig siyang kwento mula sa isang katrabaho tungkol sa isang baryong may kakaibang kapistahan. Baryo Silay, sa dulo ng isang masukal na kagubatan. Masarap daw ang luto ron, sabi nila. Kakaiba raw ang handa. Ibang lasa ng karne. Biro ng katrabaho niya. Baka lechong baboy lang yan. Natatawang sagot ni Rodel. Pero sa puso niya, naintriga siya. Kinabukasan, maaga siyang bumiyahe, sakay ng kanyang lumang motorsiklo. Habang papalayo siya sa kalsadang semento, papasok sa daang maputik at makitin na puno ng talahib. Napansin niyang kakaunti ang mga bahay at tila tahimik ang paligid. Ang mga manok na tumatawid sa daan ay halos kulay abo at payat. At ang mga tao sa gilid ng kalsada ay nakatingin sa kanya ng matalim. Waring nagtatanong kung bakit siya naroon. Ang pagdating sa baryo Silay. Bandang 4:00 ng hapon, narating niya ang baryo. Sa unang tingin, parang may pistang nagaganap. May mga banderitas at may palayok na may usok. At may mga batang naglalaro sa gilid ng lumang kapilya. Nilapitan siya ng isang matandang lalaki. Nakangiti. Ngunit kakaiba ang mata. Parang may mapusyaw na dilaw na kumikislap sa ilalim ng araw. Kabayan, tayo ka ba? Halika't tikman mo ang aming handa mamaya. Oo, tatay. Narinig ko kasi pista raw rito. Sagot ni Rodel. Tama. Magpahinga ka muna sa bahay namin. Doon ka na rin kumain. Alok ng matanda. May kaba siyang nararamdaman, ngunit naisip niyang mabait lang ang mga tao rito. Sumunod siya. Dinala siya sa isang malaking bahay na yari sa matandang kahoy. Sa labas ay nakasabit ang mga tuyong halamang gamot at may nakabitin ng mga kutsilyo na parang pangkatay. Hindi niya ito pinansin. Ang kakaibang paghahanda. Sa loob ng bahay, sinalubong siya ng isang matabang babae na tila nasa edad 40. Ngiting-ngiti ito at agad siyang inalok ng maiinom. Sa sulok, may 2 binatilyo na tila naghahasa ng mga itak. Sa gilid naman ay may malaking planggana na may nakatakip na sako. Minsan may maririnig siyang parang ungol mula roon. Ngunit sinabi ng babae, "Ay, huwag mong intindihin yan. Hayop lang yan. Mamaya kakatayin namin." Lumubog ang araw. Sa labas, nagsimula ng mag-umpukan ng mga tao.
Pero napansin ni Rodel, nakakaunti lang sila, mga 10 o 11. Lahat ay nakatingin sa kanya habang kumakain na inihaw na kung ano sa dahon ng saging. Biglang may lumapit na matanda at umawak sa braso niya. Mahigpit. "Kabayan, masarap ang karne kapag sariwa. Huwag kang aalis ha." Sabay ngisi na may itim ng ngipin. Nanlamig si Rodel. Ngayon niya napansin na ang mga kuko ng ilan sa kanila ay mahaba at matutulis, at ang mga mata nila'y mapupusyaw na dilaw na nagliliwanag sa ilalim ng gasera. Ang balak. Habang abala ang lahat sa pag-inom ng lambanog, may narinig siyang pabulong na usapan mula sa kusina. Dumungaw siya at nakita niyang binubuksan ng matabang babae ang malaking sako. At doon, nakita niya ang isang kambing na buhay. Pero halos wala ng laman ang katawan. Ngunit ang kinilabutan siya'y nang marinig niya ang sinabi nito sa asawa. "Mamayang hating gabi bago umalis yung dayo, ihanda na natin siya habang sariwa pa ang dugo. Matagal-tagal na rin tayong walang nakakatay na tao." Nanlaki ang mga mata ni Rodel. Unti-unti siyang umatras. Pero nakita niyang nakatingin sa kanya ang 2 binatilyo. Nakangisi at parang alam na narinig niya ang kanilang lihim. Ang pagtakas. Hindi na siya naghintay. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Kunwari iilang sa likod. Sa likod ng bahay ay madilim at puro matataas na talahib. Tumakbo siya palayo. Ngunit sa dilim ay narinig niya ang mga yapak na sumusunod. Bigla niyang narinig ang matinis na sigaw ng matabang babae. "Huwag niyo siyang palalayuin. Siya ang handa natin ngayong gabi." Parang kidlat na gumapang sa kanyang batok ang takot. Tumakbo siya ng mabilis. Tinutumbok ang daang pinanggalingan niya. Ngunit sa bawat liko ng daan, may nakatayo, mga tao ng baryo. Nakanganga, kita ang matutulis ng ngipin, at inaabot siya gamit ang kamay na may mahabang kuko. Tinakbo niya ang motorsiklo niya na nakaparada sa may bukana. Sa sobrang taranta, hindi niya mahanap ang susi sa bulsa. Narinig niya ang mga yapak na papalapit. May malamig na hangin na dumadampi sa batok niya. At sa gilid ng mata niya'y nakita niyang papalapit ang matandang lalaking unang sumalubong sa kanya. Nakalabas ang dila na mahaba at kulay itim, at may dugo sa gilid ng bibig. Ang laban o takbo. Sa huling segundo, natagpuan niya ang susi. Pinarurot niya ang motorsiklo na halos mahulog sa kanal sa pagmamadali. Sa likuran niya, sa liwanag ng buwan, nakita niyang nagbabagong anyo ang ilan sa kanila. Mahabang paa, nakalawit ang mga pakpak na parang paniki, at humahabol sa ere. Napasigaw siya habang umiiyak. "Diyos ko, ilayo niyo po ako rito." Hindi siya tumigil hanggang sa makalampas siya sa sementadong kalsada at makita ang ilaw ng bayan. Sa likuran niya, wala na ang mga nilalang. Ngunit ramdam niyang
sinusundan pa rin siya ng kanilang mga mata. Ang pag-uwi. Pagdating niya sa Santiago, bagsak siya sa isang outpost ng pulis at halos hindi makapagsalita. Nang tanungin siya kung anong baryo ang pinuntahan niya, nanginginig ang kanyang sagot. Sa baryo Silay. May pista raw. Nagkatinginan ng mga pulis. Wala na ang baryo Silay ngayon. 5 taon na mula nung naubos ang mga tao ron ng dahil sa sunog. Pero may mga kwento na sa tuwing pista ng kalapit baryo, may nagpapakita ang mga taong hindi mo na mababasa sa talaan. Nang marinig niya iyon, lalong nanginig ang tuhod ni Rodel. Hindi na siya muling dumayo sa kahit anong baryo. At hanggang ngayon, tuwing sasapit ang buwan ng Mayo at may maririnig siyang tugtugin ng pista sa malayong baryo, nananatili siyang nakakandado sa bahay. Tahimik na nagdadasal na sana'y hindi na muling bumalik ang mga aswang ng baryo Silay.